Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So now, magkaroon na tayo ng Aleph tab and we will recognize the consonants. Are you ready? Yan. Yung mga ready, si Pastor Joel. Nag-hallelujah na sila. Kanina pa nga na ready, no? Nag-hallelujah na. So let's go. Let's recite. Actually, recite. Read. Or, sige, recite. Wala nakalagay dito, no? Kung anong basa. Sa tingin ko, balik tayo dito. Para mas makita natin ng mabuti. Yan. Medyo malabo lang yung pagkakabasa ito. Try pa rin natin. Nakita po ba natin sa ating presentation? Itong first letter natin ay Aleph. So, naka-unmute man kayo, sabihin natin ay Aleph. Sabay-sabay tayo. Yan. Para obvious naman na nag-aaral kayo. Kung natutulog na po yung katabi nyo, sa isip na lang, pero pwede ring ibulong, sabihin natin Aleph. And Aleph, then Aleph, 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 Vet, Vet. So, Vet ito. Letter V ang pronunciation. Magiging Bet lang yan kapag may tuldok or dagesh. Bet kapag may tuldok. Vet, dahil walang tuldok, Vet. So, Aleph, Vet, ulitin ko, Vet, Gimel, Gimel, letter G. So, yung Aleph yung silent letter, but sometimes sabi nila A, pero hindi. Then, yung Vet or Bet, ang letter B, na katumbas sa English letter. Gimel, yan ang letter G natin. Tumbas ng letter G, Gimel. And then, letter D, Dalet. Dalet. So, yung D niya ay medyo malambot at Dalet. Parang may H. Dalet. And A is in H. A. Vav. Sa ibang W siya eh, wow. Ang makikita nyo sa iba, wow ang pagkakasulat. So, wow, pero ang pronunciation nun ay hindi wow, kundi vav. So, W, pero V ang kanyang katumbas talaga. And then, Zayin, Zayin, letter Z ang equivalent. Het, guttural form ng H. Hey na may plema. So, H siya na may plema. Hey. Try nyong magsalita. Hey. Het. So, het. Samahan nyo ng konting garalgal na idikit nyo yung middle tongue nyo sa inyong ngala-ngala. Imbis na hey lang, hey, het. Okay. So, ulitin natin. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Het. So, mamaya isa-isahin natin siya, no? So, para ma-familiarize natin mabuti. So, Tate, o Tet. Tet, ito ang equivalent ng letter T. Yod, equivalent ng letter Y. Kaf, Kaf, equivalent ng letter K or KH. Lamed, equivalent ng letter L. Mim or Mem, equivalent ng letter M. Nun,
equivalent ng letter N. Sameh, sameh, equivalent ng letter S. Parang sigma rin po, ano? Sa modern Samek, bilog lang din po yan. Parang sigma pero baliktad na sigma. Ayin, silent letter din po ang ayin. So, meron tayong instruction dyan. Ano ang kaibahan ni Aleph at saka ni Ayin? Meron po tayo dyan sa website. Papakita ko sa inyo. Meron tayong ano po doon, instruction. Mamaya yun natin. So, dito tayo sa second column. Basahin natin. Ulit. Sabay-sabay. Hate. Hate. Yod. Yod, letter Y. Half, letter K. Half. Lamed. Lamed. Name. Name. Nun. Nun. Sameh. Then letter S, Sameh. Ayin. Silent. Ayin. Para silang parang silent na A, pero nilalagyan niya ng vowel na sa baba. So, once again, Tet, T, Yod, letter Y, Kaf, letter K, Lamed, letter L, Mem, letter M, or Mem, Nun, letter N, Sameh, letter S, and Ayin. So, dito tayo sa last one. Pay o Fay. So, dahil walang tuldok o dagesh, ano siya, malambot or Fay. So, tawag doon spirant articulation, parang malambot. Fay. May kasamang hangin. Sade, yung Fay, ang katumbas niyan ay P o kaya F. F siya kapag walang tuldok, P kapag may tuldok. So, mamaya, papag-aaralan natin yung tinatawag na mga may tuldok na mga letter. Nagiging matigas or plosive or mabigla yung sound. Sade, letter T ito or TS. Yan, sade. Litin ko, pay. Ito ay sade, TS. Cough, letter Q. Cough, parang letter P, ano? Pero baliktarin mo lang hugis letter small caps na Q. Kaya madaling kabisaduhin din ng cough. Yung resh, madali lang din kabisaduhin. Para siyang may curve siya na R, pero bumaliktad. Dahil nga from right to left, ang pagkakasulat, pati yung mga letter nila parang balibaliktad din. Ano? Then, shin, itong may sungay na itong parang letter W, shin. Kapag may tuldok yan dito, nagiging sin. Sin. Pero pag walang tuldok, shin. And tav. Tav. Ito yung katumbas ng letter C. Letter C. Letter T. So yung shin naman, ito yung katumbas ng letter S. Okay, SH. Yung resh naman, katumbas ng R. So ulitin natin. Dalawang beses natin babanggitin na resh. Resh. So, pay pala, sorry. Pay. Pay. Letter P. Ito, tsade. Tsade. Cough. Cough. Letter Q yan. Resh. Resh. Letter R. Shin. Or sin. Shin. Or sin. And tab. Sa mga books, taw, T-A-W ang nakasulat dyan, no? Pero ang pronunciation talaga doon ay taw. Tuwing makakita kayo ng W sa Hebrew, papatigasin natin to magiging letter V or vow. Itong vow na to. Vow. So, yan. Yan po yung ating mga letters.
So ngayon, re-recite natin. Pwede na tayo mag-open ng ating mic. Magkakagulo tayo ngayon. Okay, kayo na magre-recite. Okay? So sige, recite tayo. So ano po itong letter natin na ito? Aleph. 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 Very good. Aleph. 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 Tumbas niya. So parang A. A, pero dahil silent siya, we can consider talaga na A. Tulad kanina, binasa natin yung salitang Elohim, Aleph yung unang letter niya. Pwede natin tignan ulit. So, ayan. Diba? Aleph. Pero, pag binasa natin to Elohim. So, that's why silent talaga siya na form. And na-quit ko yung present natin. Aleph. Very good. Next tayo. Second letter. Ano pong basa dito? Sige po, Nun. open mic po tayong lahat. Nun. Okay lang magkamali. Kasi elementary tayong lahat. Kindergarten tayo. Nun. Nun. Po. Di po nun. Bet. 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 Pero, dahil walang tuldok, bet. 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 Okay. Ito, halimbawa, nilagay ko tong pointer ko dito. Ayan. Bet. Bet. Magiging bet ngayon siya. May tuldok. So, bet. So, pag wala yung tuldok, ano ulit? Pronounce natin? Vet. Parang veterinary. Ganun. Vet. So, merong dagesh or tuldok. Bet. Papatigasin natin. Ang tawag doon sa matigas na pag-pronounce ay plosive articulation. So, magiging plosive siya. Ibig sabihin parang nag-explode. Parang biglaan. So, from vet, soft, or spirant, magiging plosive siya. Bet. So, vet or bet. Very good. Next. Tayong lahat. Gmail. 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 Okay. Oh, Gmail. Very good. So, ito ay email. Parang email. Meron siyang H na letter G or E, Gmail. Pero pag nilagay ko ito, magiging Gmail. Matigas. Magiging plosive siya. Gmail. Gmail. Oo. Pero yung salitang G as in Jeffrey or parang letter J, magkakaroon ito ng dito, tawag doon yung parang taglat. Pag sinulatan natin dito ng guhit, magiging letter J siya, Gmail. Pero pag ganyan, email, parang malambot na email. Hindi natin siya ditigasan talaga. Wag dikit yung ngala-ngala at pila. Email. Try natin. Email. Gmail. Pag dumikit na, Gmail. Yan, ito, Gmail. May tuldok. Gmail. Mel. Yan. So, ganun mag-practice, no? Meron siyang plosive at saka spirant articulation. So, ito po, Dalet. Dalit. Alet. Ay, dalet. Dalet. Or, dalet. Dalet. DH. Dalit. Dalet. Dalet. Okay. Pag nilagay ko to, magkakaroon siya ng dagesh ang tawag dun, yung mga tuldok na inilalagay sa letter. So, lagyan natin ng dagesh. Dalet. Dalit. Dalit. Tapos yung letter T niya, hindi close T. Dalet. Parang letter D na letter T. Dalet. Dalet. Hindi yung close na dalet. So, dalet. Parang tunog dalet na dalet. Yung gitna nilang dalawa. Dalet. Pero pag wala, dalet. Parang letter TH. Okay? Dalet. Next. Ito ay he. He. Hey. Okay. Letter, katumbas niya yung H. Hey. Wala siyang dagesh. Hindi siya pwedeng lagyan ng dagesh kasi ang tawag dito ay mga guttural letters. Isa sa mga guttural letter ang K.
A. Next. Bob. 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 Very good. Bob. Next. Cheyenne. Sally. Zion. Sally. Zay. Katumbas niya ang letter Z. Ito, Zayn. katumbas nito ang letter V. Ito naman ay Zayn. Katumbas niya ang letter Z. Next. Po ito. Yeah. Ket. Het. Practice tayo. Het. Parang letter CH. Parang Christ. Kite. Kite. Okay, sabay-sabay. Het. Ket. Het. Kite. Het. Sorry. Okay. Wala rin siyang dagesh kasi guttural letter itong het. Tulad ng A. Next. Ano po ito? Pet. F. Pet. Het. 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 Oh, tape. Tayo? Yod. Yun. Very good. Yod. Yun. So tayo. Half. Cup. Half. PH yung dulo niya. Half. Half. So, pag nilagyan natin to Dages. ng tuldok, half. Pero pag walang tuldok, parang half. Half. Parang het din. Pero yung het ay mas magaspang. Ito naman, mas fines. Half. Parang salitang half. Okay, half. Yung half na ubo. Half. Pero pag may tuldok, as in matigas na K, half. 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 Cup. Or half. Half. Right. Cup. Good. Next. So, katumbas nito yung letter K. Ito naman ay, Lamed. L. Lamig. hindi lambda ha. Med. Mag-lambda. Maligaw tayo sa Greek word. Si Pastor Marlon nandito ata eh. Lamig. Lamed. Lamig. Lamed. 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 So, para siyang, lightning or kidlat. Lamed. Katumbas ng L. Next. Mem. Recite tayo lahat. Mem. Mem. M. Ulit. Mem. 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 M. Mem. M. Katumbas niya ang letter. M. M. Mem. Next. Nun. Nun. Okay, nun. 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 Letter M. M. Nun. Nun. Ito, yung para siyang maliit na stapler, no? Nun. Okay, nun. Mem. Nun. Next. Sama. Samek. 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 Same. Samek. Samek. Sam. Samek. Yung may mga ballpen at saka ano dyan. Samek. Gano'n na tayo. Take notes. Samek. Samek. Ang letter S. S. Pag binaliktad natin yan, nandito yung sungay, pag ganun, sigma. Pero dahil pabaliktad ang pagbabasa ng Greek word, ay ng Hebrew word, di baliktad din yung sigma niya, pero samek ang pronunciation. Samek. CH din yung dulo niya or KH. Samek. Samek. Sabihin natin, samek. Same. Samek. May gano'n sa dulo. Samek. Samek. Next, ayin. Ayin. So, silent letter, ayin. 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 Sabihin natin, ayin. Ayin. Ayin.
Ayin? Hindi Allen, Ayin. Ah, nandito si ano eh. Brother Allen eh. Allen? Ayin? Ayin. Ayun. Next. Kayo po. Ano po ito? Pa. Pa. As in P. P. Okay, pero ang pronunciation ay Pay. Hey. Pay. Hey. Pay. Pag meron to, pay. Hey. Pag meron to tuldok or dagesh, yan, nilagay ko yung tuldok. Ang tawag ay pay. Hey. Pag wala, pay. Pay. Oh, sabihin natin pay. Pag may Pay. tuldok, pay. Hey. Pay, Hey. pay. Pay. Hey. Next. Chadi. Chadi. Yan. Para siyang nakaluhod na nagpe-pray na Chadi. nakatingala kay Lord, di ba? Parang ganon. Chad. Chad. Sade. Chadi. Sade. TS ang patukas niya. Chadi. Sade. Very good. Next. Oh. Cough. Pop. Cough. F yung dulo. Cough. Pop. Cough. Pop. Cough. Sabi iba. Cough. Oh, cough. Pop. 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 PH po or F yung dulo niya. Cough. Hindi cough. 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 Oh. Cough. Oh. Cough. Next. Resh. 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 I. Resh. R. Ulit. Resh. Resh. Iba. Resh. Ang basa. Tayo po. Resh. Shin. 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 Opo. Pag walang tuldok, shin. Pero pag tinuldokan, sin yung isa, shin yung isa. Shin. Yan po ang pagkakabasa sa kanya. At tayo, Tab. 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 So, ang pronunciation sa kanya ay tough. Tab. Parang F yung dulo, tough. Tab. Pero tav ang basa talaga. Pero ngayon, modern language niya ay tav. Taw. O tav. 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 Tab. So, yan yung katumbas ng letter T. So, ang daming magkakamukha na ganito. Yung hey, Yep. yung het, at saka itong tab. At saka yung, actually yung dalet, pag walang ganito, o kaya resh. O resh, kapag ito lang. So, yun, marami siyang pagkakamukha. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man,